Maligayang pagdating sa paaralan para sa mga migranteng manggagawa sa Taipei. Ngayon, tuturuan ko kayo ng mga teknik sa pag-aalaga ng matatandang nakakaranas ng hilo o pagkahilo. Ang pagkahilo ay karaniwang problema sa matatanda. Kung hindi ito maayos na naaasikaso, maaaring magdulot ito ng pagkahulog at malubhang pinsala. Ituturo ng kursong ito kung paano matukoy ang pagkahilo at mga palatandaan ng umiikot na paningin o vertigo. Pati na rin ang tamang paraan ng pag-aalaga upang makapagbigay kayo ng ligtas at profesional na serbisyo. Magandang araw sa lahat! Ako si Gurong Lily. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa aming channel at ibahagi ito sa mga kaibigang nangangailangan. Sa ganitong paraan, makakatanggap kayo ng mga mas maraming kapaki-pakinabang na mga video tungkol sa kasanayan sa pag-aalaga. Bago tayo magsimula, unawain muna natin ang tatlong mahalagang konsepto. Pagkahilo, ito ay pakiramdam na mabigat ang ulo at magaan ang mga paa. Ang pag-ikot ng paningin o vertigo ay pakiramdam na umiikot ang paligid. At kadalasang may kasamang pagsusuka. Ang pagkahimatay naman ay panandali ang pagkawala ng malay. Ang mga pagkakaibang ito ay mahalaga para sa tamang pag-aalaga. Napakahalaga nito. Ngayon ay pag-aaralan natin ang pagkahilo at pag-ikot ng paningin o vertigo. Kabilang ang mga uri at sanhi nito, paano ito wastong masusuri at mapapansin ang mga sintomas sa matatanda. Magbigay ng angkop ng mga hakbang sa pangangalaga at agarang pagresponde. Paano iakma ang kapaligiran upang maiwasan ang pagkahulog at kailan kinakailangan. Agad na humingi ng tulong medikal, ang mga kaalamang ito ay makakatulong sa inyo na magbigay ng mas ligtas at mas profesional na pangangalaga. Pagkahilo at pag-ikot ng paningin ay karaniwan sa mga taong higit sa edad 65 pataas. Isa itong pangkaraniwang problema sa matatanda. Tinatayang 30% ng mga tao ang nakaranas na nito. Hindi lang ito naapektuhan ang kalidad ng buhay. Pinapataas din nito ang panganib ng pagkahulog. Maaari itong magdulot ng pagkabali ng buto o maging banta sa buhay. Dahil dito, dapat malaman ng tagapag-alaga ang tamang paraan ng pag-aalaga. Maraming matatanda ang umiinom ng iba't ibang gamot. Dahil dito, pwedeng magdulot o magpalala ng sintomas ng pagkahilo. Halimbawa, gamot sa alta presyon at mga gamot pampatulog. Bukod pa rito, ang mga matagalang sakit tulad ng alta presyon at diabetes ay nakakaapekto rin sa sirkulasyon ng dugo at sa sistema ng nerbiyos na nagpapataas ng posibilidad ng pagkahilo. Kapag nag-aalaga ng matatanda, dapat maging mag-ingat sa mga gamot na iniinom nila at sa epekto ng kanilang mga sakit. Kapag ang matatanda ay nagrereklamo ng pagkahilo, ang tagapag-alaga ay kailangan magsagawa ng paunang pagsusuri. Una, itanong ang mga katangian ng sintomas. Gaano nakatagal ang pagkahilo? Pakiramdam mo ba umiikot ang paligid? May nararamdaman ka bang pagsusuka? Pangalawa, obserbahan ang kulay ng mukha ng matanda. Maputla ba ang mukha? May malamig na pawis ba? Pagkatapos, sukatin ang presyon ng dugo at pulso. Paupuin muna ng mahinahon ang matanda, magpahinga ng 5 minuto. Pagkatapos ay sukatin muli ang presyon ng dugo habang nakaupo. Suriin kung mayroong postural hypotension, pagbaba ng presyon dahil sa posisyon. Itala ng detalyado ang mga datos. Makakatulong ito sa doktor upang makagawa ng tamang pagsusuri at makabuo ng plano para sa karagdagang gamutan. Ang ilang kaso ng pagkahilo at pag-ikot ng paningin ay nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Kapag sinabi ng matanda na bigla siyang nakaranas ng matinding sakit ng ulo na may kasamang pagkahilo, panghihina o pamamanhid ng isang bahagi ng katawan, hindi matatag ang paglalakad, naging malabo ang pananalita, nagkaroon ng paggalito sa kamalayan, biglang lumabo ang paningin o nagdoble ang nakikita, biglang matinding pag-ikot ng paningin na may kasamang matinding pagsusuka at pagkahilo matapos masaktan ang ulo. Kapag lumitaw ang mga sintomas na ito, huwag magpaliban. Agad na tumawag sa 119 o dalhin sa pinakamalapit na ospital, maari ito ay stroke.
o senyales ng iba pang malubhang problema. Kapag biglang sinabi ng matanda na siya ay nahihilo, napakahalaga ng inyong agarang reaksyon. Una, manatiling kalmado. Kumilos ng mabilis ngunit huwag magpanik. Agad lumapit sa matanda, tumayo sa kanyang likod at gilid. Isang kamay ay sumusuporta sa balikat ng matanda habang ang isang kamay ay sumusuporta sa siko upang magbigay ng matatag na suporta. Huwag basta hilahin ang kamay o braso ng matanda. Hindi ito sapat na suporta. Gabayang maupo ang matanda ng dahan-dahan. Mas mainam kung may sandalan ang upuan upang makapagbigay ng karagdagang suporta at mabawasan ang pagkataranta dulot ng pagkahilo. Upang mas maramdaman ng matanda ang kaligtasan, kung walang upuan sa paligid, maaring tulungan muna siyang umupo o lumuhod upang maiwasan ang pagkahulog. Makipag-usap ng mahinahon sa buong proseso, panatilihin ang eye contact sa matanda upang maiwasan ang takot. Pagkatapos maupo at magpahinga ng matanda, ipaupo sila ng nakasandal sa sandalan ng upuan. Pagkatapos ay sukatin ang presyon ng dugo at pulso. Itala ang mga datos para magamit bilang sanggunian sa pagpunta sa doktor. Kung mababa ang presyon ng dugo, maaaring bahagyang itaas ang mga binti upang mapabuti ang daloy ng dugo sa utak. Magbigay ng kaunting malingamgam na tubig. Ngunit kung may matinding pagsusuka o pagkahilo, huwag munang painumin ng tubig. Ayusin ang kapaligiran upang maging komportable. Bawasan ang matinding liwanag sa loob ng silid. Maaring isara ang kurtina, magpatugtog ng banayad na musika, siguraduhing maayos ang ventilasyon sa loob, ngunit iwasan ang malakas na hangin na direktang tumatama sa matanda. Sa panahong ito, patuloy na obserbasyon ang kulay ng mukha ng matanda, ang kamalayan at pagbabago sa mga sintomas. Kung ang matanda ay nakaranas ng sintomas ng pag-ikot ng paningin na may kasamang pagkahilo at pagsusuka, ibahin ng kaunti ang paraan ng pag-aalaga. Tulungan ng matanda na mahiga at magpahinga. Bahagyang itaas ang ulo. Mga 15 to 30 degrees, maaaring maglagay ng maliit na unan sa ilalim ng ulo. Maghanda ng lalagyan o palanggana para sa pagsusuka. Ilagay ito sa madaling maabot. Magbigay ng malamig na basang tuwalya. Punasan ang noo. Makakatulong ito upang maibsan ang hindi komportableng pakiramdam. Bawasan ang paggalaw ng ulo ng matanda. Iminumungkahi na panitilihin ang isang nakapirming posisyon. Kung may tuloy-tuloy na matinding pag-ikot ng paningin at pagsusuka, dapat isaalang-alang ang paghingi ng tulong medikal. Maaring kailanganin ang gamot upang makontrol ang mga sintomas. Ang pag-ikot ng paningin sa maraming matatanda ay benign paroxysmal positional vertigo na karaniwang tinatawag na paggalaw ng ear crystals na tinatawag ding BPPV. Ito ay may kaugnayan sa maliliit na kristal sa loob ng tainga na nalilipatan ng posisyon. Kapag nag-aalaga ng matatandang may BPPV, tulungan silang magbago ng posisyon. Dapat maging sobrang maingat. Ang mga galaw ay kailangan dahan-dahan, lalo na kapag bumabangon o yumuyok. Sa umaga, kapag bumabangon, hayaan muna ang matanda na umupo sa gilid ng kama ng 1 o 2 minuto bago tumayo. Kapag iikot, iminumungkahi na igalaw ang buong katawan, iwasan ang pag-ikot ng ulo lamang. Sa ibabaw ng bedside table, maaaring ilagay ang mga gamit na madalas gamitin ng matanda upang maiwasan na kailangang biglang igalaw ang ulo o sobrang mag-inat. Mas mainam ang pag-iwas kaysa paggamot. Ang tamang pag-aayos ng kapaligiran sa bahay ay maaaring lubos na makabawas sa panganib ng pagkahulog ng matatandang nahihilo. Una, tanggalin ang mga sagabal sa sahig. Dagdagan ang ilaw sa buong bahay, lalo na sa mga pasilyo. Hagdan at daan patungo sa banyo sa gabi. Maaaring maglagay ng sensor night light. Ang banyo ay lugar na mas may mataas na panganib. Kailangang maglagay ng anti-slip mat at matibay na hawakan. Ang daanan sa sala at silid tulugan ay dapat may sapat na lapad at panatilihing malinis at walang harang.
Maaring maglagay sa tabi ng kama ng hawakan sa gilid nito upang matulungan ang matanda na bumangon ng ligtas. Ang mga pagbabagong ito ay tila simple, ngunit epektibong paraang upang makaiwas sa aksidente. Kapag naglalakad ang matatandang nahihilo, kailangan nila ng tamang tulong. Ang tamang posisyon sa pagsuporta ay tumayo sa likod at gilid ng matanda. Dapat pabagalin ang lakad, lubos na lakma sa bilis ng matanda. Huwag silang apurahin. Kapag may hagdan o hindi pantay na daan, magbigay ng paunang babala at bigyan sila ng sapat na oras upang makapag-adjust. Kung ang matanda ay gumagamit ng walker or tungkod, siguraduhin na ito ay nakaayos sa tamang taas at regular na suriin kung ang rubber tip ay hindi pa napupudpod. Kapag lalabas, iwasan ang mataong lugar. Pumili ng patag na daan, laging bantayan ang mga senyales ng pagkapagod ng matanda. Maraming gamot ang maaring magdulot o magpalala ng pagkahilo, kaya't mahalaga ang tamang pamamahala ng gamot. Napakahalaga nito, gumamit ng malinaw na label sa kahon ng gamot, ayusin ang pang-araw-araw na gamot ayon sa payo ng doktor. Tulungan ang matanda na itala kung nakaranas ba siya ng pagkahilo pagkatapos uminom ng gamot, lalo na kung bagong gamot ito. O pagkatapos baguhin ang dosis, gumawa rin ng talaan ng presyon ng dugo. Itala ang presyon sa iba't ibang oras at sa iba't ibang posisyon. Ang mahalaga ay itala kung kailan nangyari ang pagkahilo, ang sitwasyon at mga kasamang sintomas tulad ng may pagsusuka ba, biglaan ba o unti-unting lumitaw. Sa paggawa ng anong bagay nakakaranas ng pagkahilo, makakatulong ang mga tala na ito sa doktor upang maunawaan ang pattern ng pagkahilo at ang posibleng dahilan at maaayos ang plano ng gamutan. Balikan natin ng sabay-sabay ang mga mahalagang natutunan ngayong araw. Una, matutong kilalanin ang iba't ibang uri ng pagkahilo at pag-ikot ng paningin o vertigo. Ito ay makakaapekto sa paraan ng iyong pag-aalaga. Pangalawa, alamin kung paano magbigay ng agarang hakbang sa kaligtasan kapag nahihilo ang matanda. Agad na magbigay ng matatag na suporta. Pangatlo, kilalanin ang mga sitwasyong nangangailangan ng agarang atensyong medikal, tulad ng panghihina ng katawan at hindi malinaw na pananalita. Pang-apat, ayusin ang kapaligiran sa bahay. Tanggalin ang mga sagabal, magdagdag ng mga kinakailangang kagamitan para sa kaligtasan. Panlima, mas mainam ang pag-iwas kaysa paggamot. Simulan na maliit na detalye ng araw-araw na buhay tulad ng dahan-dahang pagbabago ng posisyon at tamang pang-inom ng tubig. Lahat ng ito ay makakabawas sa paglitaw ng pagkahilo. Ito ang proseso ng pag-aalaga sa matatandang nahihilo. Kapag napansin na nahihilo ang matanda, unang tiyakin ang kaligtasan. Paupuin ang matanda o pahigain. Pagkatapos ay mabilis na suriin. Kung may panganib, una, kung hindi malinaw ang pananalita, hindi pantay na mukha, at panghihina sa isang bagay ng katawan, dapat agad dalhin sa ospital. Pangalawa, kung ang pagkahilo ay may kasamang mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, o tuloy-tuloy na pagsusuka, dapat agad dalhin sa ospital. Pangatlo, kung banayad lang ang pagkahilo, maaaring obserbahan sa bahay. Sukatin ang presyon ng dugo at pulso at magbigay ng komportableng kapaligiran. Magbigay ng tubig sa tamang oras. Anuman ang sitwasyon, itala ang mga sintomas at ang mga pangyayari. Ito ay mahalaga para sa medikal na pagsusuri. Napakahalaga nito. Ang pag-aalaga sa matatandang nahihilo ay nangangailangan ng pasensya at pagiging alerto. Tandaan, ang pagkahilo at pag-ikot ng paningin o vertigo, kahit ito ay karaniwan, hindi dapat baliwalain. Dahil maaari itong maging babala ng mga seryoseng problema sa kalusugan. Ito rin ay pangunahing panganib na sanhi ng pagkahulog kung agad na matukoy, tamang pag-aalaga at wastong pag-iwas ang tatlong susi sa tamang pangangalaga. Paalala, kapag may emerhensya, agad ipaalam sa amo. Ang amo ang makikipag-ugnayan sa mga medikal na tauhan. Kung hindi makontak ang amo o kung sa pagsusuri mo may panganib sa buhay ng matanda, agad tumawag sa 119.
Pagkatapos ng tumawag, ipagpatuloy pa rin ang pag-abiso sa amo upang matulungan sa mga susunod na hakbang. Panghuling paalala sa lahat ng tagapag-alaga. Alagaan muna ang inyong sarili upang maalagaan ng maayos ang matanda. Mangyaring siguraduhing alagaan ang inyong kalusugan at magkaroon ng sapat na pahinga. Maraming salamat sa inyong masigasig na pag-aaral.